para sa mano kita magpabalandong sa pulong sa Ginoo siya lang. O kag ato batunan sa ginaga ang atong text diri sa may Acts chapter 10 and the verse number 34. Sa magpabalandong kita sa pulong sa Ginoo, all people are worthy of respect. Tanan-tanan nga tawo ang kada-isa sa aton takos pagrespetuhon. Ato basahon ato nga passage Acts chapter 10 and verse number 34. Kagaton nga pagtagaan sa pagtamod ining dinalan sa pulong sa Ginoo. And the word of God says, but verse 34, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. Kabay pa nga ang ginugin magpakamasang pulong at tuntunan sa sige ni adlaw. Magapangamuyo ita. O Diyos, salamat sa dakong oportunidad nga makapamalandong kami sa pulong nimo. Kaya patawara kami Ginoo sa mga paglapas sinanahin mo namon sa matubangan. And gamita karon blang Espiritu o Diyos pagpigyan pa sa amon tanan. And tagis ka mong pulong sa pagtudlo sa amon, paglipay sa amon, pagsabduman sa amon. Amon rin ang pangamoy o Diyos sa ngalan sa amon luwas si Kristo Jesus. Amen. Kahapon nagpamalandong kita sa pulong sa Ginoo, the key to being satisfied. Paano ay mangin satisfied? Nagawa nato kahapon ng adlaw. And today, sa aton nga pagpanayon, sa aton nga devotion, aton nga tunan ining dinalan sa Acts chapter 10 and verse number 34, all people are worthy of respect. Ang hindi lang ang isa or ang kilala lang nimo ang kita naton sa mga post naton sa social media, kag ang people ang matao ginatratar kanila, ang ilang pagtratar si mo depende sa ilang paglantaw sa imo. But then, utod ganun regardless sa iyang position, regardless sa educational attainment, regardless sa ano man iyang estado sa kabuhi, worthy siya nga pagrespetuhon. Now, all people are worthy of respect. That's why kung bisan ano man lang na sa panawan ni mo na gwardiya man na siya, or baligya man na sa mga kakanin, or magpanghilamon man na sa kampo, kagano man ang trabaho niya, worthy siya nga pagrespetuhon. No, dapat gid ako sa taga-respeto. Amo na nga sa kabutang ato nakita notod. And ang Biblia, naghambal sa madamo nga mga butang sa kabuhi, that God is not a respecter of persons. Hambal sa Acts chapter 10 verse 34. Ngaton gid basa magulang. He does not treat some people better than others, because of the way nga magbayo siya, o siyang income, o siyang position, or sa even sa iyang educational attainment. Hindi amo na palantan ni Jesus Christ. And Jesus Christ, He look at all people the same way. Palariho tatanan sa bangan sa Ginoo. Regardless kung anong imo nalabot, regardless ato natapos, ano man lang aton nga degree, ano man yung mga degree, ang iban wala sang degree, ang iban dara wala katapos pagtuon, sa tubangan sa Ginoo alalangay tatanan. Palariho tatanan. Busa utod kanima, all people are worthy of respect. Amo na nga isa ka namin nga butang. Nga kung ato talupang doon, kung magsakak nga man ka sa bus, ang driver sang bus is worthy of respect. Ang conductor is worthy of respect. Kung sino man na siya, janitor man na, o ano man na trabaho niya, he is worthy of respect. Because God, nagalantaw ang Ginoo sa tanan nga mga tao, nga alalangay plariyo ang tanan. Hindi because of their levels. Kita lang man ang gabutang bilivel. Kita lang man ang mga tao gabutang livel. Amulan na dili lang na yun. Kiti, amo ni sila. Sometimes, about nato na sa simbahan, iba nato sa komunidad, ang magpapanilo niya para lang niya sa mga mga profession. Hindi na pwede utod. Hindi na yan. Wala na yan sa pagpangalagad sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, pagrespeto sa isa. Wala na yan sa pagprofesional ka profesional. Regardless of your positions, let us lay aside all positions. Let us lay aside all positions when it comes to respect. Because all people are worthy of respect. Kagbisan ano man na siya dara, ano man ang iya kaimtangan dara, kinahanglan naton ang ipakita ang respeto gyapon sa iya. Kay kita malang naabi ang naghatag sa sang level of respect. Nga tama gid kanami mo respeto kun nga tawo tama kataas nga degree. O nami iya posisyon.
taas posisyon niya sa government, nami imo nga na pag-respeto siya, pero kung isa lang sa dra ka vendor, isa lang sa baligya sa mga pagkaon sa dalan, do hindi ka magrespeto sa hindi. Because all people are worthy of respect. Kanan to respetuhon sa tanan. Kabalo kita magrespeto sa isa kag isa, or regardless of anong position may ara siya, or who dinu, paano na to nakilala sila. Pero utod, sa realidad, gid bilang nga katabo sa kabuhi, no? Realidad lagi dyan. Ang realidad, nga kung ina siya, medyo nubo ang iyang degree, daw ka nubo mas panawan mo siya, ka nubo mas respeto mo siya, hindi amo na dapat. As followers of Jesus Christ, mga sumulunod ng Jesus, dapat amuning ato makita sa Jesus, ang ginalanton ni Jesus Christ, ang tanan-tanan nga tawo is alalangay sa tubangan ni Jesus Christ, pariho tanan sa tubangan ni Jesus Christ. Therefore, ano man ang obra niya, ano man ang iya estado sa buhi, respetuhon naton. No, pero naton mga butang, mga utod, no? Kaya binimo ko nang ginarespeto naton, ato lang ang mga high-ranking officials, ang may mga taas nga degree. Of course, may arag yung mga taas nga respeto sa may mga aton mga officials, kung respeto ko mo ng mga tao, mga janitor naton, ato mga paninlod as highway, ang ato na mga tao nga naglibod-libod nila sa mga kakanin nila, kailangan naman nato sa respetuhon, utot yan yung gugma. Ang muna, ang kanimuto tulapang doon, ang ginhambal ni Jesus Christ. He not only threats everyone the same, it seems he just go out of his way to treat those who are hurting, especially at mga nasakitan gisang mayo. Kung tulapang doon lautod, ang Ginoo, iyagdalan tao sa Ginoo, ang tipuso ko sa tao. And kita niya mga tao, itong natulog is the outward appearance. That's why our respect is depende sa pangbayo sang tao, padepende sa trabaho sang tao, depende kung ano may ara siya. Kung magbalik ka sa Biblia, bisan ano man na siya, sa di man na sa halin, ano man estado sa buhay niya, ano man posisyon niya, respeto kung ginaton siya. We must show respect to each other. Dapat may anak gina yan, pakita natin ang respeto sa kag-isaabyan kay nigugma. Nasoy mo tulapang no dira sa Apostle Peter, sila niya sa 1 Peter chapter 4 verse 9, practice hospitality to one another. Wala sila kambal nga practice hospitality to those may mga taas nga degree. Sa nakatapos lang sila nga mga courses. Mag-practice ka sa imong hospitality sa mga tao lang nga may taas nga mga posisyon. Baliki ba lang ginamba sa Biblia utod? Kaya pagbalik din mo sa Biblia, sila dira ni Peter, practice hospitality to one another, those of the household of faith, especially sa imo mga isigapareyo nga mga Kristohanon, sa nagasunog kay Ginoong Jesus, be hospitable, be lover of strangers. Bituod na. Be lover of strangers. Di may tadaan niya nga mga kasabihan nga, don't entertain with the strangers. Di ba no? Nga kung baguhan na sa dagani, wala gin si migasapak na sa iya. Nga kung bago sa dagasampo sa lugar, wala gin na sa migasapak-sapak sa iya. Kita'y baguhan sa iya mong. Pero kung imo tulapang, dumautod ka niyo, amo niya ang biblianhon na ginutudlo sa ato, no? Ginamba sa pulong sa Ginoo. Baliki ba lang pulong sa Ginoo, hambal ni Pedro, first ni Peter, be hospitable, be lover of strangers, with brotherly affections for the unknown guest. For the unknown guest, and the foreigners, the poor, and all others who come your way, who are of Christ's body. Klaro-klaro yan sa Biblia, ya utod. Ang pagrespeto sa isa kag isa, tama ka klaro. Hindi butsingon nga, respetuhon lang nakon ang mga pareho nakon nga nakatapos sa ilang college degree. Ang mga wala, hindi magrespeto. Hindi. That's why mo na one time ginambas ang isa sa ako na classmate. Siya hindi ko na magupusin niyo, may ginahuya ako kay kamuya naka-college, kami may di na yan pwede. Hindi. Bisan ano ka man, classmate tagyapon, may guway tagyapon, pareho naman tagyapon sa bangan sa Ginoo. Sa kalibutan naman yung level. Pagabot sa langit pala riyo naman tagyapon tanan. Wala na to ya sa ito. Diri ka mo kay mga ano ka mo mong, may mga high degree po ka mo, mga degree holder, diri ka mo mga degree holder, o diri ang mga pedigree holder. Wala mga diri ka mo, wala. Sa langit ya wala.
Alalangay tatanan. Palariho tatanan. That's why uto din nato pabutangan sang level des kalibutan. Pero, nga nagsugod din sa ato sa kalibutan amo sila. Okay? Mga utod ka na yung maarit na ganyan ba ni Pedro dara. Hama sa pulong sa Ginoo, ang niya dara, that's sa 1 Peter chapter 4 verse 9, the poor and all others who come your way, who are of the body of Christ. And each instance, do it, no, himo nato nini cordially and graciously, without complaining, but as representing God. Okay na ba lang himo ka nga wala tayo reklamo, wala tayo gumod. Himo nato because we are Christ's representatives. Ginapresenta naton Ginoo. And every time maghimo iyaw sina, and every time na naghimo nato, we are representar ta sa Ginoo, especially for us Christians. Kita nag-claim ng mga tumuluo, kita nag-claim ng masunod ni Jesus Christ. Oh, we are followers of Jesus. And every time we go, every time may ginahimo ikaw, you are presenting Jesus. That's why himuon nato ini because para sa mayaan sa Ginoo. And before you rush past this part, and atuto sa una to lingon, how friendly you are with people you don't know. How friendly you are. Ano ka friendly sa mga tao ni naton kilala. Daw na to kami nabiyanon sa mga tao ni naton kilala, especially sa mga taong mga kubos. Oh, mga malta kubos, wala ka eskwela, wala trabaho, o wala sang ginahiya. Daw na to ka friendly sila. Or maybe ginapilit lang to maging friend. Sila to biyanon ko kay mga ang kalibutan na muna, no? Gusto mo maupod ko lang sa mga tao nga mo sinay, pero sa mga tao nga wala isang mga napusan o hindi ka mag-upod. No, hindi mo na. Kaysa langit, wala na to. Sa kay Ginoong Jesus, wala na sa una ni Jesus Christ. Sa pulong sa Ginoo, wala na sa pulong sa Ginoo. That's why, abiyan kayo ni Gugma, mangin, si sa nato ato wilingon, how friendly you are sa mga tao nga nabalaan mo, nga wala sila sa mga tinapusan. Mga taong wala trabaho, mga taong wala title sila kabuhi, daw ikaw ka-friendly sila. Di wala utod. Isang distansya ta sa tugulingon, the Apostle James admonished the church, sila ni James, pay attention to people who are splendid clothes to the synagogue and to give them preparable seats when they came in. Pero sa masamiya sa simpre, may magsulod gani sa aton patilipon nga medyo, low profile. Hindi ko pa pong ko. Magsulod gani ang mga high profile. Ay, dali ka mo di. We have a prepared seat for you here in front. Di ba, no? Muna nga aton gani mo eh. Pero kung imo tulo pa doon, utol gani, hindi mo na dapat, bisan nga, lang sada, bisan manugputo sa sang mga pagkaon sa merkado, or manugbaligya lang na sa respeto man, hindi pagsasika ako magbakal ka. Hindi pagsisinggiti. Okay, pareho naman tagya, punas to ba nga sa Ginoo, so to ba nga sa Ginoo, pareho na tanan. Bisan manugputo sa sang ibos, o manugbaligya ibos, o manog mo na sada, wala riho lang tatanan to ba nga sa Ginoo. Therefore, we must show respect. Now, ipakita natin ang respeto sa kag-isa. Because God said, silinida ni James chapter 2, verse 1 to 4, He said, if people acted in these ways and wanted special treatment, they had wrong motives. Ikaw na muna nga ito niya ginaunahuna nga may aratag ng special treatments, therefore, may salat ng motibo. Amo na nga ginamatamat-amat nato nakuha sa aton nga mentalidad, even the church. Nga kung may ara ganit tayo mga during sa mga activities, may mga Thanksgiving, mga anniversaries, may mga kinahon kaon si Bon. Ay, diri ka mo kaon Ay kay ginagatagaan lang special attention ang mga, may mga taas-taas nga posisyon. Hindi. Alalangay tatanan. Kung ano pagkaon nila dira ang mo na pagkaon sa iban. Hindi nga, nagagi ko kagi ko speaker sa lugar. Sorry, di ko labigyan pa ng lugar, no? Pero pastor, di ko pasok kayo, special ka mo yung may special, guys, may special sa tubangan sa tao. Sa Ginoo, tanan ta special. Tanan ta plariyo tanan. Lalangitan sa mga sa Ginoo. Si akong ginimo, nagpungko to sa table, lagi prepared, nagwa ko. Papasok, ay, ito ilasudan niya.
Ay amazed. Alay na ala sa gwa, alay na sa sulod. Kung hindi mo na dapat. O kung anong ipakaon ni mo sa gwa, amo mo na ipakaon mo sa sulod. O kay pala parang bulatanan. O lalagay bulatanan. Kung anong ilaging kaon, amo nang imo. Hindi nga, ay, taga-ata nila kayo mas special na sila. No. Wala na. Ikwaon ta na. Kwaon ta na mga utod ng mga huna-huna kaya hindi na siya nasuno sa pulong sa Ginoo. We are followers of Jesus Christ and we need to follow the Word of God. In other words, we are to treat all people as being worthy of respect. We are to treat. Tataron na ton silang tanang tao as worthy of respect. And Jesus put an end to distinction between people and said, we are all in Him. Tananta, alalangay sa tubangan sa Diyos. Galatians chapter 3 verse 28. Tananta plariso ba nga sa Ginoo? We simply need to see valuable people, not rich or poor. Hindi lang ang pagano, mga pagado na sila. Or highly educated or uneducated. Not the labels of their clothes, their hairstyle, the cars that they have, or the professions, the titles that they have. Just people for whom Jesus died. Si Ginoong Jesus na patay na para sila tanan. Para sa tanan. Si Jesus Christ na patay siya para sa mga high-ranking officials, na patay siya para sa mga educated and uneducated, na patay siya sa may mga positions, sa wala mga positions. He died for all. Therefore, one common thing, respect each other. Amo lang na kasimple utod. Because people are worthy. All people are worthy of respect. Sa liga nato na Ginoo utod. Trust Him. Why? God knew what He was doing. Kabalong Ginoo kung anong ginimo niya when He sent His only Son, Jesus Christ. Jesus wala napatay sa mga educated people. Kag para lang sa mga educated, hindi siya para sa mga uneducated. No. He died for all. He died for everyone. He died sa tanan-tanan ni mga katawhan. Same God. Ang ara ginatuhan sa mga educated and uneducated, sa mga may salakyan kag wala salakyan. Yes, He died for all. Therefore, kinahanglan natin muon ang bahagi ni we must show respect to everyone. If He was willing to do that, you can trust that He wants you to treat each person for whom He died with equal respect. Again, biyan ka nagugma, if He was willing to do that, you can trust God that He wants you to treat each person for whom He died with equal respect. Sumugod ka ron, utod ka nigugma, makita nato na sila, nga mga tao, hindi nga mga tao nagalibod lang dala, kaysa ginasing-singgitan lang nimo kung magbakal ka. Hindi amo sila. Trataron naton silang alalangay tanan because Christ died for them. Christ died for everybody. Christ died sa tanan-tanan ng makatawhan. And we must show respect to everyone. Kamay pang pulo si Ginoo magpakamay sa aton siya lang. Kamay pang buligan si Ginoo. Kaya ato pa dayon buwas aton pagpamalandong sa pulo si Ginoo. Aton nga pagatunan buwas ang Romans chapter 14 and verse number 19. Dili naman sige po sa atong programa. Ang morning greetings and devotion. Magapamoy ta. O Ginoo, salamat sa imong pulong nga naghanumdum sa amon. Kaya kami Ginoo isang matawhan, we love sa mga levels. Ginatay naman label Ginoong amon nga respeto sa mga tao. But thank you for reminding us. You died for all. You died for everybody. You died for the educated people and you died for uneducated people. You died for the people nga ara sa posisyon and you died for the people nga wala sa posisyon. Tagpakita sa mga maturan that we need to treat each other with respect. Help us, Father. Nga mimo namon ang bahay ini nga mangin alalangay kami tanan, mga pareho tanan because pag-abot na mo dira sa langit, pag-abot na mo sa duugin amo mo samon, wala man Ginoo sang kwarto nga para lang sa mga may mga posisyon. May kwarto man para sa mga vendors namon. Lord, salamat. Naging preparahan mo kami sa duog nga palariho kami tanan, alangay kami tanan.
to teach us to treat others nga the same value sa isa kag isa. Uli gimi Ginoo siya lang. Kamapakamayo sa nga station, sa Kaliling Baptist Church, Life Word Broadcast Ministry, and Spin Media Network. Kaya sa tanan namon tagpalamati, tanan namon ng mga viewers, tanan namon ng Ginoo nga mga followers, ikagid mag-bless. Inabalik namon ang katanagid kadayawan. Kay Kristo Jesus nga mo maluluwas. Amen. Oto gining mamadamong salamat si mapabusaton si adlaw kag kabay pa nga ang ginugid magpamisaton o sa sinigid nga aga.